Aminadong red flag. Opo, aminado siya. Hindi pa nag-uumpisa ang kwentuhan, hindi pa nag-uumpisa ang usapan, red flag daw ho talaga siya. Yan ang sabi nitong si Carl. Paano ba naman? Ayaw daw na pumasok sa seryosong relasyon nito makakausap natin na si Carl, kaya ang ending, madalas na nauuwi sa no label ang kanyang relationship. Ang katwiran nitong si Carl, hanggang ngayon daw kasi ay hindi pa rin siya nakaka-move on mula sa kanyang ex-jowa. Ang sinasabi sa atin ni Carl, wala raw kasing makakapantay sa dati niyang karelasyon. Sige nga, kausapin natin, kailan ba nakipag-break itong si Carl mula sa Manila, 28 years old? Carl, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Oo, magandang tanghali sa'yo, Carl. Ano? Gaano na katagal yung huli mong relasyon? Sa pagkaalala ko, Kuya Poy, mga nasa almost 2 years. Matagal-tagal na rin yan, Carl. Opo. Ayan, pero sumubok ka naman na makipagrelasyon, di ba? Kaya nga nauuwi na lang sa no label yung relationship. Pero bago yan, gaano ba kalalim yung naging pagsasama nyo nitong ex-girlfriend mo, Carl? At anong naging dahilan ng hiwalayan? Sa pagkakaalala ko po, nasa almost 3 years na rin po. Kaso 3 years kayo na mag-on? Almost 3 years na naging mag-on, okay. Tapos? Kaso, parang sa katagalan, parang nanlalamig siya. Tapos di ko alam na bigla siyang nawala. Baka kumuwala ng kumot. Opo. Okay naman yung relasyon namin. Okay naman, almost perfect. Kaso, pagdating talaga ng time, siguro, sabi nga nila, pagdating yun ng 3 years, parang mawala yung tamis ng pagmamahal. Kumbaga. Ganun. So, naniwala naman kayo. O, yun nga, lumayo siya, pero nandyan pa rin nakakausap mo. May communication naman kayo nun. Minsan, pero parang plain communications na lang, parang common na lang. Hindi na nagkakamustahan. Wala nang lasa. Kumbaga. Wala na rin. Okay. Ayan, pagkatapos nga, hanggang sa nag-break na kayo, nanlamig na lang si ex-girlfriend, tapos may breakup ba na nangyari o bigla na lang nawala? Ghosting, ganyan. Nawala siya, Kuya Poy. Tapos tinanong ko siya kung anong reason. Parang wala lang. Yun, dun na. Bigla siyang nawala. Ano sa tingin mo yung mga pagkukulang mo sa kanya noon? Yun nga yung tinatanong ko rin sa sarili ko. Saka pilit kong tinatanong siya. Kaso yung sinasabi doon niya, bigla lang daw nawala yung feelings niya sa akin. Ganun. Kumusta ba siya ngayon? Meron na ba siyang karelasyon na bago? Meron na, Kuya Poy. Okay. Pero parang meron parang masaya na rin yung nasa profile niya, yung timeline niya Okay, so sumisilip-silip at wala namang masama roon. Di ka naman na siguro nagko-comment pa. No nga lang. Wala. Wala. Tamang lang din. Tamang tingin lang. Kasi nga, di ba kasi yung pinagdala namin dalawa yun yung hinahanap ko pa rin. Sige. Ibang babae. Kwento mo nga sa amin, ano ba yung pinagdaanan ninyo na parang napakalalim para sabihin mo na wala nang makakahigit pa doon sa nakarelasyon mo na ex-girlfriend mo? Sige nga, ano yung mga pinagdaanan yung matitinding bagay nun? Siguro, yung pinagsamaan namin, Kuya Poy, yung pagkasama ko kasi siya, parang magaan lang yung feeling ko. Saka parang may tumataas yung self-esteem ko sa yung believe ko sa sarili ko pagkasama ko. Yun yung hinahanap ko sa ibang babae. Ganito, Carl. Carl, mag-mention ka ng mga partikular na mga bagay. Halimbawa, nung panahon na yun, kayo ay sumuong sa bagyo na halos wala talaga kayong masilungan at magkasama kayo magdamag sa isang fast food, nakisilong na lang kayo. Yung mga ganun na partikular na may mga naalala ka ba na extraordinary? Ay, oo. Yung pala, Kuya Poy. Yung nag-apply kami ng trabaho. Ako. Okay. Kung wala talaga akong makuha na ng pera, kasi nga, galing ako sa probinsya, pumunta ako ng Maynila. Ngayon, naghanap ako ng trabaho. Pero kami na noon. Nung time na yun. Wala talaga akong makuha na ng pera, ganito, ganyan. So, naghanap siya ng paraan. Siya yung naghanap kasi nga, may pamilya sa dito. Parang pinakita niya sa akin na tinutulungan niya ako. Kaya doon ko nakita na suporta. Doon yung care niya o suporta sa akin, gano'n.
Kaya doon nag-start na sabi ko, parang komportable ako sa isang babae. Ayan. O, nagtiwala siya sa'yo. Siyempre, kapos din siya, ipinaghanap ka niya para makapag-apply ka ng trabaho, no? Ayan. Pagkatapos, ano pa? Ano pa yung mga talagang medyo kakaiba na mga kwento na pinagsaluhan ninyong dalawa? Tapos, nung umalis ako sa dati kong trabaho, ngayon, siya na lang yung may trabaho, Kuya Boy. Di ba, yung minsan yung babae, pag wala kang provide, hiwalayin ka kaagad, di ba? Sa time na yon mga 5 months, wala akong mabigay, wala akong pera, wala akong ganito ganyan. Natenga ako. Kaya feeling ko hiwalayin niya na ako ganito. So doon ko na-prove na mahal niya pala talaga ako kasi siya yung nagpo-provide sa amin. Siya muna ang pumuno doon sa mga pagkukulang mo. Okay, tapos hindi rin naman nag-iba. I'm guessing hindi nag-iba yung pakikitungo niya sa iyo. May respeto pa rin kahit na 5 months ka. Sabihin mo, ang sabi mo, di ba? 5 months na, kumbaga parang wala kang maitutulong, wala kang silbi, di ba? Pero hindi ka na insulto kahit minsan. Hindi ako na insulto kasi parang ina-uplift niya pa yung sarili ko. Na ganito yung sitwasyon ko. Pero hindi niya pinapakita sa akin na wala akong kwentang tao. Yun. Okay. O yan, medyo may talagang seryoso rin yung mga bagay at hindi rin naman biro, lalo na ngayon. Tama naman yung sinasabi mo, no? May ilan talaga mga tao na nandahil sa nawalan ng trabaho yung kapartner nila, medyo nag-iiba yung tingin, wawala. Yung iba naman, kinikip nila yung partner nila pero yung certain level of respect ay hindi na naibibigay dahil sa hindi mo na rin napapanagutan yung mga dati mong responsibilidad doon sa relationship. Pero marami pa rin naman ang talagang nakakaunawa. Ayan. Pero nga, dahil sa nagtapos na yung relationship ninyo, dapat nagtapos na rin yun dun. Papaanong may makakapasok na iba? Kumusta itong mga niligawan mo naman? Alis na tayo kay ex-girlfriend. O sige, meron ka na mga... I-share ko lang pala, Kuya Poy, patungkol sa ex-girlfriend. Meron pa? Naghiwalay pala kami. Dahil nga may na-discover ako sa kanya. Parang makachat niya yung kasama niya sa trabaho. Parang ganun. Doon pala nag-start. Doon pala na parang nanlamig siya. Kat-chat? Kaya na ako doon. Kat-chat na? Sweet ba? O tungkol sa trabaho? Parang normal lang din. Pero palagi niya kasing kasama eh. Kaya yun, doon parang nanlamig na siya. Doon ko na parang na-feel na parang iba na. Hindi kaya naging sobrang seloso ka naman, naging toxic ka na rin doon sa relationship ninyo. Kaya nga, siguro. Diba? Baka meron din tayong pagkukulang o sobra. Sobra naman yung, nag-chat na naman si nag-chat na naman si ganyan. O yan na naman. Parang nakakapagod na rin yun. Pero sige, ito, alam mo, kanina pa may nakikinig sa ating kwentuhan, mula dito sa Mandaluyong, 30 years old, meron siyang astig advice para sa'yo. Si Choi. Kausapin natin si Choi. Choi, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Boy. Narinig mo yung mga sinasabi ni Carl kaya hindi siya makamove on dun sa ex niya. Ano ang astig advice mo, Choi? Siguro for me, para makamove on siya, wag siya mag-overthink. Katulad ng huli niyang sinabi na nagdududa siya dun sa chat nung ex niya. So siguro doon nagsisimula, parang may naglalaro sa isip niya kahit wala naman, nilalagay niya ng meaning. Parang Nangyari na ba yan sa'yo, Choi? Yung ganyan, nag-overthink ka at dahil sa kasiselos mo, hindi na nga totoo na wala pa yung jowa mo. Diba? Actually, nung first girlfriend ko po, ganyan po yun nangyari, Kuya Boy. So, akala mo nagpapasweet ka, pero yun pala, itinataboy mo na yung jowa mo. Oo, Kuya Boy. Kunti-kunti na siyang lumalayo kasi natotoxic na rin sa ginagawa. Nakakapagod, nakakarindi. Diba? Yun yung sasabihin sa'yo eh. O Carl, narinig mo ba yung sinabi niya ni Choi? Opo. No. Di mag-thank you ka kay Choi. Nandyan si Choi, oh. Thank you ka na kay Choi. Choi, maraming salamat sa yung hashtag astig advice. Ay, ano ba yun? Sino ba yun? Si Carl, nandito ba si Carl? Carl?
Apo. Yun. Okay, si Choi pala, yung ibiniba na yung telepono. Okay, sige. Carl, ano na yung mga nangyari dun sa mga naging... May naging jowa ka? May humihingi ba ng label sa'yo? Bakit takot? Ano ba? Takot ka na pumasok sa pakikipagrelasyon o papaano? Kwentuhan mo nga kami. Yun nga, Kuya Poy. Parang after naghiwalay kami, mga 3 months, parang lumabas-labas ako, makipag-inuman sa labas para maka-meet naman ng other people or other persons na pwede kong mag-fit sa sarili ko. Kaso parang hindi pa rin eh. May nakasama ako 1 week, ganito, tapos iba na naman next week. Kumbaga, pero nakikipagkaibigan lang. Minsan may mangyayari, hindi ko kilala. Minsan naman, kung makipagrelasyon. Kaso, sa time na gusto na nilang makipagrelasyon, hindi na agad ako nagchat. Ikaw na yung maalis? Opo. Kasi hindi ako komportable. Parang hinahanap ko pa rin yung kung paano ako i-care ng girlfriend, ng ex ko pala. Paano niya ako i-treat, gano'n. Sige. Ito tignan natin. Baka naman marinig mo dito sa komento, sa mga astig advice ng ating mga kapatid, yung hinahanap mo para nasusi, para ikaw naman ay makawala na dyan sa parabang preso na kinaroroonan mo. Okay? Ito. Basahin natin ang astig advice ni Elmer Buwan. #astig advice ko kay Carl ay hanggat hindi ka nakakawala sa nakaraan nyo ng dati mong girlfriend ay hindi ka talaga matututong magmahal ulit ng seryoso. Ang gawin mo, burahin mo na lahat sa isipan mo. Ang lahat ng mga alaala ng dati mong girlfriend, picture sa CP, mga binigay niya sa'yo o kahit na ano pang bagay na galing sa kanya. Makakatulong din kasi yun para malimutan mo yung past mo. Nagawa mo na ba yun, Elmer? O pagpasok sa kwarto mo, may picture pa rin kayo ron. May yung punda ng unan mo, hindi mo nilalaban simula na naghiwalay kayo. Ganyan. I mean, di ba, merong mga things to remember your ex by. Yan. Baka meron kang ganun. Siguro kuya po yung friend pa rin namin sa Facebook saka sa mga ibang accounts ko. Siguro, i-delete ko na, i-unfriend ko na, Hindi, pwede naman siguro, baka pwedeng i-hide. Okay? Baka pwedeng i-hide para i-hide mo na lang. Hindi naman kailangang i-unfriend. Wala naman, kumbaga, hindi naman ganun kapangit yung hiwalayan nyo, tama? Ikaw lang ay hindi maka-move on. Ayan, pero tigilan mo na nga rin yung pang-i-stalk sa kanya. Ito naman, sabi ni Glay sa Katipan, #astig advice ko sa iyo, Carl, kalimutan mo na siya. Hanap ka na ng iba na mas deserving sa pag-ibig mo. Ibig sabihin nun, hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Ito naman, si Rodney Ababaw. #ang astig advice ko kay Carl, dapat mag-move on na siya dahil kung paiirali mo pa yung ego mo na hindi ka maka-move on, lalong hindi siya makagkakajowa niyan. Wag ka ng mga tuwiran na maging mabigat pa sa kalooban niya. Nag-move on na nga yung ex mo. Mag-move forward ka na lang rin. Ganun daw. Wag nang Ikaw ba umaasa pa na magkakabalikan kayo? Parang din. Parang? Pero parang gusto ko rin, parang hindi rin. Yung nasa pa ako nasa stage na hindi ko pa alam talaga kung anong decision yung gusto ko. Pero sabi mo meron na siyang karelasyon, ha? Kaya nga. Kung meron na siyang karelasyon, bilang respeto, bilang pagmamahal mo sa kanya, kung talaga mahal mo nga yung tao, you just have to let her go. Diba? Try ko. Kung nire-respeto mo siya ng gusto. At syempre, eto naman, ang astig advice ko rin naman sa'yo. Kung sakasakali na makakakilala ka ng ibang babae, ng ibang tao para makarelasyon, diba? Katulad nung una, hindi mo naman kailangang ikumpara. Diba? Doon yan mag-uumpisa dahil kinukumpara mo agad lahat ng mga babaeng nakikilala mo. Biruin mo, sabi mo sa amin kanina, 1 week nakasama mo, nakakausap mo, tapos kapag ka napupunta sa pakikipagrelasyon, yung conversation ninyo,
Hindi ka na hindi ka na nagsasalita, bigla ka na lang rin nawawala. 'Di ba? Kumbaga sinasara mo na yung pinto. Sinasara mo na yung mga pagkakataon na magtuloy ng pakikipagkaibigan pa dito sa panibago mo nakikilala. Mind you, ang bawat individual ay magkakaiba. Kahit yung mga kambal, kahit yung mga triplets, magkakamukha lang yan pero magkakaiba yan ng ugali. Okay? Kaya walang tao na makikita ka na eksaktong-eksakto na katulad ng ex mo. Pero ito ang sinasabi ko sa iyo, makakakilala ka ng hindi man eksakto na katulad niya. Negative thinker ka siguro kasi sa ngayon no? Kaya ang iniisip mo ay hindi niya mahihigitan. Pero baka lang siya, kumbaga nasa baba lang siya. Pero hindi, baka mahigitan pa yung susunod na makikilala mo. Malay mo, 'di ba? Ba't di mo bigyan ng pagkakataon yung sarili mo? Makipagkaibigan muna. Hindi naman kailangan jowa agad Kilalanin mo ulit yung isang tao. Malay mo, ang dami mo ng mga pinalalampas. Basta syempre, yung mga matitino. Pero kung hindi ka pa talaga naka-move on, wag na munang pumasok sa isang relasyon. Dahil ngayon, ikaw lang ang nasasaktan. Pero kapag ka pinilit mo na pumasok sa isang relasyon na hindi ka pa naka-move on, naghahanap ka lang ng damay dyan sa nararamdaman mong sakit sa puso mo. Yun naman ang wag mong gagawin. Naiyakan mo na ba yung Naiiyak mo na yung pakikipag-break mo o hindi pa? In denial ka pa rin Tapos na po nung una. O yan, iiyak mo pa ulit pero magpaalam ka na dyan. Tapos i-welcome mo na yung panibagong ikaw na ready na ulit na makimingle sa kanilang mga single. Okay?